paano kung ang pwesto mo o yung tindahan mo maraming nakapaligid na malalaking kakumpetensya? So, paano mo ito nilalabanan? Hello everyone! It's me again, Ma'am Romela Official. Okay, seryosong usapin na naman yung topic natin ngayon, mga kasari. So, tungkol ito sa ating mga kakumpetensya. So, marami ang nagsasabi na kung mahirap daw magtayo ng business sa probinsya, mas mahirap daw talaga sa bayan or sa city. So, alamin natin kung bakit. So, meron tayong napagtanungan, both city at saka province na namumuhunan. So, sabi nung nasa city, sabi niya, mahirap daw sa city magtayo ng ganitong tindahan, sari-sari store, dahil napakarami daw ng kakumpetensya. At hindi lang basta kakumpetensya, mga higanting kakumpetensya like supermarket, di ba? So nagiging David versus Goliath yung dating natin doon kapag doon daw tayo nagtayo ng ganitong tindahan. So ang advantage lang daw doon dahil maraming tao. So may maligaw talaga sa tindahan mo, parang ganon. So doon naman sa napagtanungan natin na namuhunan sa probinsya, ang sabi niya naman, mahirap din daw sa province magtayo ng business dahil kukonti yung mamimili. So ang kagandahan naman daw dito, dahil daw wala ka daw gaanong kakumpetensya. So, di ba? So, parang ganun lang din, no? Para sa akin, no? Parang same lang. Siguro, para sa akin, no? Kahit namuhunan ka sa city or sa province, no? Siguro gumawa ka na lang ng diskarte kung paano mo malabanan yung mga kakumpetensya na yan. So, ano-ano nga ba ang ating mga kailangan gawin or mga diskarte sa ating tindahan para hindi tayo mapag-iwanan or hindi tayo mawalan ng customer? So, ito kwento ko sa inyo, no? Dito sa amin, marami din pong kakumpetensya kami. Pero dumating sa point na merong nagtayo ng malaking tindahan, as in supermarket talaga. So, malapit talaga sa amin. Sabi ng kahit mga customer, no, nagsasabi sa amin na, naku, baka maiwanan kami or baka yung mga customer namin ay lilipat doon. Or naging concern sila sa amin na dahil bakit daw pinayagan ng aming dito, no, na may pumasok or mamamatay daw ay yung mga maliliit na tindahan kapag pinasok ka na or may nagtayo ng malaking supermarket dito. Paano daw kaming mga maliliit? Yun ang sabi sa amin. So kami din, parang napanghinaan din kami ng loob, no? Yun din ang nasa isip namin. Bakit nagkaroon kami ng ganito kalaking kakumpetensya? Paano naman na ang aming business or ang aming tindahan? Kikita pa ba to? No, so dumating sa point nga nagbabalak na ako magbawas. Magbawas ng tauhan. Dahil na parang na sa isip ko na sigurado na babagsak yung aming kita, no? Or wala na akong pansweldo. Yun ang iniisip ko. So, habang palapit na yung opening, no? So, alam naman natin pag opening talaga, sobra ang sale, mga promos, at tatagal pa yan ng buwan, no? Bago maubos yung mga promo na yan. Kasi, alam naman natin na strategy yan, no? Ng isang tindahan, no? Para makahakot ng customer. So, doon na. Dumating na yung time na nag-open na nga. So, alam nyo ba, 90% out of 100%, 90% doon sa aming customer ay naandun. Diba? Talagang lulupay-pay ka talaga at mawawalan ka talaga ng pag-asa. So, ayun na. So, umabot ng 2 linggo, ganyan yung galawan ng aming tindahan. 10% na lang yung natira namin na customer. Out of 100%, 10%, 90% andun lahat. So,
ang dami ko nang iniisip, no? Ang dami nang iniisip na mga negative, no? Negative na mga thinking natin. So, nung huli, hindi ako nagpadala sa sa takot dun sa higante naming kakompetensya. Nagutos ako, isa sa mga tauhan ko na pumunta sa supermarket na malapit na yun niyang nag-open. Sabi ko, tingnan nyo nga yung presyo nila. No, so, pinakauna kong pinatingnan talaga presyo. No, so, nung bumalik yung aking sabi niya, ang diferensya daw ng presyo sa amin, yung price nila sa amin, ay nasa 2 to 3 pesos. Ganyan. Yung or meron nga daw na, basta ganon, 1 to 3 pesos daw, yung diferensya ng price namin. So, alam nyo ba yung ginawa ko, pinakauna kong ginawa? Nag-check ako ng mga resibo namin, yung mga resibo na linggo-linggo may nagde-deliver kasi sa amin. So, andyan naka-imbak yung mga resibo. Chinek ko yung mga price kung kaya naming tapatan yung bigay ng supermarket, no? Kung kaya naming tapatan. So, nakita ko na kaya, pero syempre maliit lang. Maliit lang yung papasok na kita, no? Kapag binabaan ko. So, ang ginawa ko, hindi ko naman, meron akong mga items na pwede kong itulad ang presyo, no, sa kanila. Tapatan yung presyo nila. Pero meron din akong items na, medyo meron na piso hanggang 2 piso yung taas ko. Pero okay na yon, no? Okay na yon. Wag lang tayo tataas pa dyan. So, yun ang ginawa ko. Nagbaba ako ng presyo, no? Na, hindi naman ako malulugi at hindi rin naman ako, yung tipong, basta, ginawa ko, nagbaba ako ng presyo na parang piso hanggang 2 piso lang ang kanilang sa akin, taas. Effective mga guys, no? Effective. Nakita ko na unti-unting bumabalik yung mga customer sa akin. Sabi nila, doon daw, pipila pa raw sila mga guys. O, di ba? Pipila pa daw. So, sa store daw, hindi na nila kailangan pumila. Na hindi na nila kailangan daw mag-ikot sa buong supermarket para makita yung gusto nilang bilhin. So, sa store daw, total daw, yung presyo ko naman ay hindi naman malayo sa presyo doon. So, piso hanggang 2 piso lang naman yung diferensya. So, ngayon, nakikita ko na talagang unti-unti nang bumalik sa akin yung aking mga suki, no? Bumalik na yung dating sigla ng aking tindahan, no? Dahil sa pinaka number 1 pala, presyo talaga. Presyo. Huwag ka talagang sa mga kompetensya mong mga higante na yan, huwag kang or tapatan mo sila. Tapatan mo sila. Hindi mo man yung talagang nila talaga, no, level nila. Importante lumalaban ka. No, wag mo hayaan na sabi nila nga, pinapatay daw ng mga malalaking supermarket, yung mga maliliit lang daw ng mga sari-sari store. So, hindi tayo papayag. Lalaban tayo, mga mi. Kaya kailangan pala, para bumaba yung presyo, no, maging kaya mo silang tapatan, kailangan doon ka sa doon ka kumuha sa mga direct supplier. Yung mga nagsusupply din sa kanila, so doon ka din kumuha. Kasi pag sa karamihan, nakikita ko kasi, karamihan sa mga nagtitindahan, sa supermarket din bumibili ng kanilang mga items na binibenta. So, paano mo matatapatan yung presyo ng malalaking tindahan na yan? Kung sa kanila ka din bibili ng pangbenta mo, syempre, magpapatong ka sa presyo nila. O, diba? So, kailangan maghanap ka ng mga hente, yung talagang mga panel na pumapasok. Kailangan direct supplier talaga ang kailangan mo. So, bago po tayo magtapos, shout out muna sa ating mga kaibigan na sina Ate GV TV, Ma'am Josephine Lazarte Vlog, Sir Aris Maak,
Mary Jean Cano Magsayaw, and also Ma'am Richelle Dagit. Thank you po sa palagi po ninyong pagsuporta po sa akin. At sa mga hindi pa po pala subscribe sa aking munting channel, please subscribe my channel and hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa ating mga bagong upload. Thank you!